Dumalaw si Vice President Sara Duterte sa burol ng mga namatay sa pagguho ng lupa sa Moncayo, Davao de Oro kamakailan. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan dahil sa baha at landslide na epekto ng shear line. Alamin natin ang update mula kay Jason Abisola. Live, Jason. Dominic, nakahimlay na sa Assembly of God Church sa Mount Diwata ang mga biktima sa nangyaring landslide noong araw ng Huwebes. Masakit man para sa kanila pero dahan-dahan na nilang natatanggap ang nangyaring trahedya. Wala na. Para akong baliw. Para akong nasiraan ang ulo kung saan-saan akong makarating nagsisigaw. Puro lang sigaw. Sa ikatlong araw ng burol, emosyonal pa rin ang ina ng isa sa mga biktima na si Nora na galing pa sa Las Piñas, Metro Manila. Anya, sinabihan na niya ang anak niyang si Romel na umalis na sa kanilang lugar sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro dahil una na nitong nasabing may gumuho ng lupa malapit sa kanila. Kaya tinawagan ko si Romel na alis na kayo dyan kaya baka madamay pa kayo. Sabi niya, sige mabukas. Kinabukasan nga ay muli silang nagkausap sa telepono at nakaimpake na ang kanilang mga gamit pero dumating ang kanyang mga kapitbahay kaya hindi agad nakaalis dahil nag-Bible study. Kahit na ganoon ang nangyari, nagpapasalamat pa rin si Nora dahil kahit sa huling sandali ng kanyang hininga, patuloy ang pananalig ni Romel. Tanggap ko na kasi kagustuhan naman niya ng Panginoon. If ever nangikinig si Romel, I love you nak, mahal na mahal kita. Si Romel Gumatin Sr., ang huling biktima na na-recover ng disaster team. Alauna ng hapon kahapon, nahawak pa ang cellphone at yakap ang kanyang Biblia. Nakunan pa nito ang aktual na pagsimula ng pagguho ng lupa sa harap lang ng kanilang bahay. Dawat man ako. Pero akong dughan murag gikumot. Tanggap naman ng ina ni Rachel ang nangyari sa kanyang anak. Kwento nito na pumunta sa kanya ang ama ng isang taong gulang na bata para magpasalamat matapos ihagis ni Rachel ang bata sa damuhan bago ito matabunan ng gumuhong lupa. Ang bata ay ligtas na ngayon at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Sa datos mula sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO Davao de Oro, 11 ang natabunan ng lupa. Kasali na rito ang 7 miyembro ng pamilya Gumatin. Ang mga biktima ay nakaburol na ngayon sa loob ng Church of God sa Mount Diwata sa desisyon ni Pastor Romeo de Guzman. Kwento ng pastor, tuwing Huwebes alas 2 ng hapon, nagsasagawa ang kanyang mga church leaders ng simbalay o ang pagsisimba sa loob ng bahay kasama ang mga miyembro nila. Anya, humiling ang asawa ng host na bahay na gawin nila ito ng umaga para makababa na sila sa pabahay dahil sa hindi maganda ang lagay ng panahon. Pero huli na ang lahat dahil sila ay natabunan habang nagsasagawa ng simbalay. This is my encouragement to everybody. Just have faith in God always. Regardless of any situations that will happen to us. Ang inyong nakikita ay isa lamang sa 4 na mga pamamahay na naging totally damaged matapos ang nangyaring pagguho ng lupa dito sa Mount Diwata, probinsya ng Davao de Oro sa munisipalidad ng Moncayo na kung saan 11 ang natalang patay at isang sanggol naman ang nailigtas ng mga rescuers. Dito sa likuran ko sana ay makikita nyo ang 2 andanas na pamamahay ng pamilyang Gumatin pero ito ay isa sa nadala ng gumuhong lupa pababa dito sa nasabing bundok. Sa ngayon, nagsasagawa na ng clearing operation ang Moncayo LGU para itong gabundok na mga lupa na nakatabon sa daanan ay muling madaanan ng mga residente dito sa nasabing lugar. Ipinaliwanag naman ng Moncayo PLGU na 3 ang dahilan kung bakit may nangyaring pagguho ng lupa. Una, malakas yung ulan. Actually, from January 16 to 17-18, malakas na po talaga ang ulan dito sa lungsod ng Moncayo. Kaya meron ngang baha na nangyari dito, no? Ang pangalawang reason naman is yung lindol. Kasi nung January 17, lumindol po ng gabi. Siguro yun yung mga contributing factor kung bakit mas lumambot yung lupa doon sa Mount Diwata. And of course, yung area na yun, dahil nga nagkaroon ng road widening. Dagdag ng info officer ng Moncayo PLGU na matagal nang inabisuhan ang mga residente sa nasabing lugar na lumikas at manatili sa pabahay na ibinigay sa kanila
pero gusto pa rin nilang bumalik. Nagbigay na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga nabiktima ng landslide, lalo na ang burial services at burial assistance. Kahapon naman ay personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang burol ng mga namatay na biktima ng landslide. Nag-alay ng dasal ang Vice Presidente at nagbigay rin ng cash assistance sa mga kaanak at 12 sako ng bigas. Hindi man makakapunta, nagpaabot rin ng pakikiramay si Senator Bongo sa mga kaanak ng biktima sa pamamagitan ng pagpapadala ng bulaklak. Maliban rito ay nagbigay rin siya ng cash assistance. Dominic, kahapon rin ay ipinasana ng Sangguniang Panlalawigan ng Davao de Oro ang resolusyon sa pagdedeklara ng state of calamity sa buong probinsya. Ito ay kasunod ng naranasang grabing pagbaha at landslide na dala ng Shareline Weather System. Sa datos mula sa PDRMO, umabot na sa 51,140 na mga pamilya o umabot sa 182,653 na mga individual ang naapektuhan sa buong probinsya. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao de Oro. Jason Amisola para sa Bayan. Alright, maraming salamat, Jason Abisola.